Magandang madaling araw po, higit sa lahat sa dakilang nating Diyos Ama, no? Nasa langit, at magandang madaling araw po sa inyong lahat, mga kabayan, no? Ang pag-uusapan natin po ngayon ay tungkol po ito sa ating sa ating Ama at sa ating Panginoong Mesiyas at sa Banal na Espiritu. Mga kabayan, ito po yung masasabi ko sa inyo, no, na kayo pong naniniwala na tatlo ang Diyos. Tama po yung paniniwala ninyo po, no? Sa mga tao, marami po ito, naniniwala nito ang tatlo ang Diyos. Ngunit po, mayroon lang po kayong babaguhin, no? Upang ipaparating ko sa inyo, mayroon lang po kayong babaguhin na ipagbabawal po sa atin yung mga ribulto, no? Pinagbabawal po talaga yan, no? Sa ating dakilang Ama. At higit sa lahat po dyan, ang pagpanalangin po natin sa ating dakilang Diyos Ama upang maunawaan ninyo, panalanginan po natin siya, no? At sa kayong ang Mesiyas, no, at ang Banal na Espiritu. Mga kababayan, pinakasentro po talaga dito sa ating kaligtasan. Dumalangin po tayo sa ating dakilang Diyos Ama at sa kanyang anak na ang Mesiyas. At saka hingiin natin sa ating dakilang Diyos Ama ang Banal na Espiritu, no? Kasi ang Banal na Espiritu, mga kababayan, ito po ay pinaka-importante. Importante po itong tatlo sa lahat po, mga kababayan. Itong pinaka-importante po ito na maipasok po natin ito sa ating mga puso upang magkaroon po ng pagbabago ang takbo ng ating buhay. Hindi naman sa ikakayaman natin, mga kababayan, kung hindi nagbabago po, no, ang ating pag-uugali. Dito po nagbabago po talaga katotohanan. Upang maunawaan niyo po na importante po sa lahat ito, no, itong tatlo pong ito. Ngunit po, hindi po mapasa inyo itong Banal na Espiritu kung hindi po kayo dumalangin sa ating dakilang Diyos Ama at saka sa Mesiyas, no? Bago to hingiin natin sa ating dakilang Ama itong Banal na Espiritu. Ito po ang katotohanan po dito, dahil po itong Banal na Espiritu po ay hindi po to basta-basta ibibigay sa isang tao. Kung ang inyo pong puso, no, ay hindi po handang tumanggap nito. Dahil po ito ay napakasilan, mga kabayan. Isasabi ko nga sa inyo, pag-aralan po nyo, no, ang panalangin na baklasin araw-araw ang batong puso sa ating dibdib. Pag-aralan po nyo yan bago po ito mapapasok sa inyo, no? Kung wala na sa inyo yung pusong bato, itong Banal na Espiritu, ito po ang katotohanan. Mga kababayan, biblical po, no? Kung gaano po kahalaga ang Banal na Espiritu. Gaano kahalaga po ang Banal na Espiritu, ito po ang nagkaroon tayo ng kaligtasan ito po. Kasi pag wala po ito sa atin, ay wala po tayong kaligtasan po talaga. Dahil sinasabi ng Ama na pag wala ito sa ating mga puso, ang itong Banal na Espiritu, ay wala po tayong Diyos. Ayun po ang katotohanan. Upang manawaan nyo po ito, sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Ang naniniwala na tatlo ang persona ang Diyos, tama po kayo. Tatlo po talagang persona ng ating dakilang ating Diyos, no? Tatlong persona po sila. Dahil po ang Diyos Ama may sarili siyang persona. Ayun po ang sinasabi ko sa inyo, dahil nakita ko na po yan, ang Diyos Ama, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo, nakita ko na po yan, na tumayo yan mula lupa hanggang langit, sagad po yan hanggang langit. Isang persona po yun. Ang Banal na Espiritu po, ito po yung Espiritu ng dakilang Ama. Ito po yung dumapo ng Panginoong Mesiyas nung siya po ay binautismuhan. Ito po yung Banal na Espiritu. Sabihin ko po sa inyo, ito po yun, no? Ang Banal na Espiritu. Ang Mesiyas po ay Diyos. So tatlo pong persona ang Diyos. May isang Diyos, ang dakilang Ama. Ito po ang tandaan ninyo. Ang dakilang Ama ay isang Diyos. Napakalaki nito ng ating dakilang Ama. Kaysa takatayo ito sa lupa sa ganito hanggang langit. Ito po ang tandaan ninyo. Ang Espiritu ng Ama, ibang persona nito. Ito yung dumapo kay Panginoong Kristo na siya ay binautismuhan. Ito yung Espiritu ng Ama, no? Ito gaano kahalaga ito. At saka ito ang Mesiyas po ay Diyos po ito, kaya nanggagaling po ito sa Ama mismo. Kaparte po ito ng Ama, katawan ng Ama itong Mesiyas natin, no? Upang manawaan nyo ito, kaya nasa Bible ito, na pinanganak ito ng ating dakilang Diyos Ama, no? At saka ito, kailangan po natin na mapasa ating puso itong tatlo na po ito upang ganap po tayong maliligtas. Mga kababayan, pagkatandaan po ninyo,
Ito yung sasabihin ko sa inyo, na pag nasa iyo ito, kumpleto na po kayo nito, wala na po kayong pag-aalanganin. Nandito na po yung lalabas nyo pong pagbabatian, no? Nagmumula sa puso, banal na halik, ito na po yun. Lalabas po dito yung matulungin at mauin ka sa kapwa. Pakatandaan po ninyo, sinasabi ng Panginoong Mesiyas na hindi ko ibig ang handog, kundi ang ibig ko sa inyo'y maawain kayo, no? Yun ang sinasabi ng nung Panginoong Mesiyas. Biblical pa rin po ito, no? Ang sinasabi ng ating dakilang Ama, biblical pa rin po ito. Kay ito po nakapatunayan dito sa Bible na sinasabi ng Panginoon na hindi ko kailangan ang handog ninyo, kundi ang hinihiling ko'y maging maawain kayo, no? Sinasabi na sa Biblia po, sa biblical po ito dadaan, pero ang katotohanan po nito, idadaan natin sa biblical, pero sa katotohanan po nito, sinasabi ng Ama na pinagbabawal po talaga yung sinasabing abuloy na yan, bawal po talaga yan. Pinagbabawal po talaga, kaya pinagbabawal ng simbahan. Ito po ang sabihin ko sa inyo katotohanan. No, wag po sana kayong matisod nito. Sasabihin ko sa inyo, kumpletuhin niyo itong sinasabi ko sa inyo. Na sa naniwala sa tatlo ang Diyos, tanggalin niyo po yung mga santo at ang krus, no? At ang krus, mga kababayan, dahil sinasabi na sa akin ng Ama yan, kasi gagawa sana ako ng krus, kasi gagawin kong kwintas dahil bilang pagmamahal sa Mesiyas, ay sinabi ng Ama, hindi po yan biblika, hindi po yan lateral, no? Hindi po yan literal ang krus. Kung hindi po, pakatandaan po nyo ito, ang tao po ay dalawa po tayong parang naging dalawang bagay po tayo. Kasi ito po yung sinasabi ng Ama, maliban sa krus na ang tao, istar pa. Mga kabayan, istar po tayo, no? Istar po tayo, krus pa. Ayun ang sinasabi ng Ama. Kaya yung krus na pinabanggit dito ay hindi po ito literal, no? Hindi po ito literal ang krus na binabanggit dito. Kaya bawal po ang krus na kahoy na yan po ginagawa ng tao. Bawal po talaga yan. Dahil po pala tayo krus na. Upang maunawaan ninyo. So ngayon, alam nyo na yung yun, no? Para yun sa naniwala itong kwento na to, itong salita na to, para to sa naniniwala na tatlo ang persona ng Diyos, no? Dito tayo sa naniniwala, hindi naniniwala na tatlong persona ang Diyos, no? Mga kababayan, yung hindi naniniwala na tatlong persona ang Diyos, ang pinaninindigan na ay iisa lang ang Diyos, no? At saka isang tagapagligtas, at saka na kuan ko pa yan, na kita ko pa kayo dyan sa no? Nag-ano sa Bible na tatlo daw ang Diyos, kaya ang Diyos Espiritu pa. Totoo po yun. Pagkatandaan po nyo ito. Tatlo pong persona ang Diyos. Pinaliwanag ko na sa unang paksa, no? Pinaliwanag ko sa inyo na tatlo ang Diyos, no? Ngayon, totoo, paniwala po kayo. Kayo hindi naniwala tatlo ang Diyos, tatlong persona ang Diyos, maniwala na po kayo ngayon upang unawaan nyo to, no? Dahil ang Diyos Ama, tandaan nyo po yan, iisa, nag-iisang Diyos, no? Itong banal na Espiritu, ito yung Espiritu ng Ama. At itong Mesiyas na tagapagligtas, ito po yung anak ng Diyos Ama. Nagbumula po ito sa kanyang katawan. Hindi po to katulad ng anghel na ginawa lang, no? Ito po ay talagang talaga pong nasa Bible po ito, no? Lumalabas po ito. Di ko po alam, di ko po ito matandaan kung saan ito sa Bible. Lumabas po to sa ating katawan nating dakilang Ama. Ito, Mesiyas, tandaan po niyo ito. Wag po kayo ibig po niyo magligtas, wag po kayo maligtas, wag po kayong magmatigas, dahil po ay ito po sabihin ko sa inyo. May isa tayong Diyos, sinasabi mo, totoong may isa tayong Diyos, pero may tatlong persona ito. Pagkatandaan nyo, kasi ang ating Diyos talaga, na napakalaki talaga yan, kasi nung nagpakita sa akin yan, nakatayo talaga yan, mula lupa, sagad talaga ng langit yan. Sabihin ko sa inyo katotohanan, kung ang ating dakilang Ama, kung hihiga yan sa lupa, hindi magkasya. Pagkatandaan niyo po yan, upang manawaan ninyo. Kaya sobrang taas yung langit, pagkatandaan nyo, bakit sagad siya doon? Ayun po ang katotohanan, no? Ito po ang sabihin ko sa inyo, kayong hindi naniwala tatlo ang Diyos, sabihin yung isa lang ang Diyos, sabihin yung isa ang Diyos, okay, may ang Ama, pero itong dalawang itong banal na Espiritu at saka itong Panginoong Mesiyas, Diyos ito. Sinasabi ng Ama, Diyos ito. Itong kanyang anak at saka yung banal na Espiritu. Upang manawaan nyo, kasi mayroong nagsabi dyan na Diyos daw rin yung banal na Espiritu. Talagang Diyos, dahil nakalagay sa Biblia, di nyo ba nabasa yan? Na ang magkasala sa Ama mapapatawad, ang magkasala sa anak mapapatawad, ngunit ang magkasala sa banal na Espiritu walang kapatawaran.
diretso impyerno po ito. Baka akala nyo ba? Ito po yung bakit hindi ito basta-basta ibigay sa isang tao sa ating dakilang Diyos Ama. Ito po yung pinakamasilan na binibigyan dito, yung maliligtas lang, itong Banal na Espiritu. Pakatandaan nyo po yan, ang sinasabi ko sa inyo. Ang babaan nito, yung ililigtas lang po talaga ng dakilang Diyos Ama. Kaya sabihin ko sa inyo, kayong hindi naniniwala na tatlong persona ating Diyos, may isa tayong Diyos, ngunit may tatlong persona. Pag kayong hindi po naniniwala, wala na po akong magagawa doon. Basta yan ang sinasabi ng Ama, tatlong persona ang sila, no? Ayun po ang katotohanan. Tandaan po ninyo, uulitin ko po yung sasabihin nyo. Sa sinasabi ng dakilang Diyos Ama, na ang magkasala sa Ama, mapatawad. Ang magkasala sa Anak, mapatawad. Ngunit ang magkasala sa Banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Pakatandaan po ninyo ito upang maunawaan ninyo. Ngayon, hindi kayo naniniwala may tatlong persona ang Diyos. Kayo na po bahala dyan, no? Pero ito pa naman, papakuan ko pa nito sa inyo, ipapaunawa ko pa rin sa inyo ito. Ngunit kung manalangin kayo sa Ama, dumalangin kayo sa Mesiyas at dumalangin kayo sa Banal na Espiritu at lagi nyo po itong hingiin sa Ama. Dahil ang babaan lang nito, yan lang po ang maliligtas. Pakatandaan po nyo itong Banal na Espiritu. Hindi po ito biro. Dahil hindi po ito baba sa inyo kung hindi po talaga ito hingiin nyo sa ating dakilang Ama. At pangalawa po, no? Kung marumi ang inyong puso, hindi kayo babaan nito. Pakatandaan niyo. Kaya ang panalangin po dito, lagi pong baklasin araw-araw habang tayo nabubuhay. Pabaklas natin po ang ating pusong bato, no? Pabaklas po natin yan lagi. Kaya lagi pinapatigas yan ni Satanas. Araw-araw natin pabaklas yan ng ating pusong bato habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Papalitan natin na sa Diyos Ama ng pusong laman, no? Na maka-Diyos, makatao, matulungin at maawain sa kapwa. Ito lang po ang kaligtasan, hindi po yung handog. Kasi sinasabi ng Panginoong Mesiyas, hindi ko ibig ang handog ninyo. Ang ibig ko'y maging maawain kayo. Sa Bible po yan. Ayon po ang katotohanan. Pero itong sasabi ko sa inyo, iba, wala dito sa Bible kung hindi. Kaya nagmumula po ito sa Ama. Ayun po ang masasabi ko sa inyo. Pangipaunawa ko sa inyo, ang hindi maniniwala na tatlong persona ang Diyos, maniwala na kayo ngayon kung ibig niyong maligtas. Dalangin na itong tatlo ito. Ngunit itong isa nito ay hindi ito basta-basta ibigay sa inyo. Itong Banal na Espiritu. At pagkatandaan po ninyo, mga kababayan, kung ibig po niyong maligtas. So, paniwalaan niyo po nga ang ating Diyos ay tatlong persona. Pagkatandaan po niyo yan. Kayo naman pong naniniwala tatlong persona ating Diyos. Ako sasabihin ko po sa inyo, iwanan niyo po yung mga tradisyon. Tradisyon po, iwanan nyo na po yan kasi pinagbabawal po talaga ng Ama. Ang pista, mga kuwan ng santo, patandaan po nyo yan, iwanan po nyo yan, sabihin ko sa inyo. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo yan, dahil po yan po talaga ang ano ng Ama. Hindi pinahintulutan ay sinasabi ng Ama. Ayun po ang katotohanan. Mga kababayan, ayan, hanggang dito na lang po, yun po ang ipapaliwanag ko sa inyo dahil po ako hindi talaga po masyadong marunong magsalita. Ngunit ako'y bakit na anuhan sa akin to nakatuka, no? Pero okay lang, no? Tinanggap ko to sa ating dakilang Ama ng talagang higit sa kayamanan. Tinanggap ko ito sa dakilang ating Ama na higit sa kayamanan sa buong mundo ang pinagkaloob niya to sa akin, no? Kasi po, ulitin ko po sa inyo, pinagkaloob niya ang nararapat na pinagkaloob niya sa akin. Ito lang po ang pinaparating ko sa inyo po. Magandang gabi po sa inyong magandang gabi po sa dakilang ating Diyos Ama nasa langit at magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. So, dapat po maunawaan niyo lahat yung sinasabi ko upang upang maligtas po tayo. Dahil po ako'y nalulungkot po sa katotohanan po dahil nagtanong ako ng isang araw sa dakilang ating Diyos Ama, ang maliligtas ay 360 lang. Sa lahat ng hintil mula Amerika. Basta lahat po ng hintil, maliban lang sa Islam at saka sa Israel po, kasi sila ay talagang mga anak sila ng Diyos. Ayun po ang katotohanan. Upang maunawaan ninyo, kaya hanggang ngayon ang Israel ay nag-uumapaw ang Banal na Espiritu dyan. Kasi po talaga nandyan ang presensya ng Diyos. Ayun po ang katotohanan, masabi ko sa inyo. Hanggang dito lang mga kababayan. Magandang umaga po sa higit sa ating dakilang Diyos Ama at magandang umaga po sa inyo lahat.